Tayong lahat ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Ngayong araw, ang buong simbahang Katoliko ay nagdiriwang sa kapistahan ni San Bartolome. Mga kapatid, si San Bartolome ay isa sa 12 apostol ni Jesus. Siya ay karaniwang kinikilala bilang si Nathaniel na binanggit sa Ebanghelyo ni San Juan. Nang makilala niya si Jesus, sinabi niya, "Rabay, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." Siya ay kilala sa kanyang katapatan, pagiging tapat sa pananampalataya at tapang sa pagsunod kay Kristo. Ayon sa tradisyon ng simbahan, nangaral si San Bartolome ng Ebanghelyo sa mga lugar tulad ng India, Armenia at iba pang bahagi sa silangan. Pinaniniwalaang namatay siya bilang martir dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing ika-24 ng Agosto, ngayong araw. Si San Bartolome ay patron ng mga ilang grupo, kabilang ang mga magsasaka, manggagawa ng balat at mga nagdurusa sa kanilang karamdaman. Matututunan natin mula kay San Bartolome na ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng katapatan, tapang at matibay na pananampalataya kahit mahirap ang landas. Ngayon mga kapatid, aminin natin ang mga nagawa natin mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sanubay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin. Sasalamatan ka namin,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawing mong matibay ang aming pananampalataya na nag-uugnay kay San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang mga pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato, at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay papupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Anak na butihin ng Diyos sa mga masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumulabang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, narinig natin at nabasa natin ang pagkikita ni Jesus at ni Nathanael or si San Bartolome. Nang sabihin ni Felipe kay Nathanael na natagpuan na nila ang Mesiyas, si Jesus na taga Nazaret, nagtanong si Nathanael, may mabuti bang magmumula sa Nazaret? Parang may pag-aalinlangan at pagdududa. Hindi siya agad naniwala. Pero ang maganda kay Felipe, hindi niya pinilit si Nathanael. Hindi siya nakipagtalo. Ang simpleng sagot niya, halika at tingnan mo. Napakaganda po ng paanyayang ito para sa atin, mga kapatid. Minsan kasi sa ating buhay, tayo rin ay parang si Nathanael. May mga pagkakataong nagtatanong tayo, nasaan ang Diyos sa kabila ng aking mga problema at pagsubok? Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit parang hindi niya sinasagot ang aking mga dasal? May mga panahon na mahirap paniwala dahil sa dami ng problema, pagod, mga disappointments, at mga bagay na hindi natin maintindihan. Pero sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo, halika at tingnan mo. Mga kapatid, hindi laging hinihingi ng Diyos na maintindihan natin agad ang lahat-lahat sa ating buhay. Minsan, ang hinihingi niya ay lumapit muna tayo, magdasal muna tayo, magtiwala muna tayo. Buksan natin ang ating puso at hayaan nating makilala natin siya sa personal na karanasan ng ating buhay. At dito natin makikita ang isang napakagandang bagay tungkol kay Jesus. Bago pa man lumapit si Nathanael, kilala na siya ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesus, narito ang isang tunay na Israelita na walang pagkukunwari o pandaraya. Ibig sabihin, mga kapatid, kilala tayo ng ating Panginoon. Kilala niya ang tunay nating kalagayan, alam niya ang ating mga iniisip, ang ating mga pangamba, ang ating mga sugat, ang ating mga pagkakamali at pagkukulang, at maging ang mga bagay na hindi natin masabi kanino man. At higit sa lahat, kahit alam niya ang ating mga kahinaan at mga kasalanan, hindi niya tayo itinataboy. Hindi niya tayo pinababayaan. Napakahalaga nito lalo na kapag pakiramdam natin na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Kapag may pagkakamali tayo, minsan iniisip natin, baka hindi na ako tanggapin ng Panginoon. Baka hindi na ako karapat-dapat sa Kanyang pagmamahal. Pero sa Ebanghelyo ngayon, ay nagsasabi sa atin, kilala ka ni Jesus at mahal ka pa rin niya. Mga kapatid, hindi natin kailangan maging perpekto o walang kasalanan bago tayo lumapit sa ating Panginoon. Lumalapit tayo sa Diyos dahil alam nating kailangan natin siya
sa ating buhay. At kung mapapansin natin, si Nathaniel sa simula nagduda siya, pero nang makilala niya si Jesus, nagbago ang kanyang puso. Mula sa pag-aalinlangan, naging pagpapahayag ito ng pananampalataya at sinabi niya, Rabay, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Ipinapakita nito na ang pananampalataya ay isang paglalakbay. Hindi po masamang magtanong, hindi po masama na magkaroon tayo ng pag-aalinlangan o pagdududa. Ang mahalaga ay huwag tayong tumigil sa paghahanap at pagsunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, baka may ilan sa atin ngayon na may dalang tanong sa ating mga puso. Baka ang ilan sa atin mayroong pinagdaraan ng problema sa pamilya. Baka may mga alalahanin sa ating mga kabuhayan o trabaho, baka may mga taong hindi natin mapatawad. Baka may mga panalangin tayong matagal na tayong naghihintay ng kasagutan. Ngayong araw, parang sinasabi sa atin ni Jesus, halika at tingnan mo. Lumapit ka sa akin. Dalhin mo sa akin ang iyong problema, dalhin mo ang iyong takot, dalhin mo ang iyong pagod, dalhin mo pati na ang iyong pag-aalinlangan. At kapag lumapit tayo sa Kanya, unti-unti nating mararanasan na ang Diyos ay hindi malayo. Naroroon siya sa panalangin, sa ating pagtanggap, sa banal na komunyon, sa Kanyang mga salita, at sa mga taong ginagamit niya upang ipadama sa atin ang Kanyang pagmamahal. Kaya ngayong araw, mga kapatid, huwag tayong matakot lumapit kay Jesus. Huwag nating hintayin na maging maayos muna ang lahat bago tayo magdasal o manalangin. Lumapit tayo ngayon. Tingnan natin. Kilalanin natin siya at hayaan nating baguhin niya ang ating mga puso't kalooban. Dahil ang Panginoon na nakakilala sa atin ng lubos ay siya ring Panginoon na nagmamahal sa atin ng lubos. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasagot at nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol at patnubay ng sambayanan.
Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang wala humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napulot langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maghihandog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din namang na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo, sa lahat ng mga pari, sa lahat ng mga relihiyoso at relihiyosa, at sa lahat ng mga laiko na patuloy na naglilingkod sa iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ngayon mga kapatid, dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating manunubos. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoon Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sa buhay mo na. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob. Kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, naanyayahan po ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan.
Mangyari po lamang na ilabas at hawakan ang mga pababasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa ating lahat, maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikisa sa ating banal na pagdiriwang na banal na misa. And for all of us, may we have a blessed Monday. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayo, nataglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Langin. Tayo po'y tatayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Tayo lumapit sa Panginoon na may papuri at pasasalamat. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok na inyong magulang. Pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumampandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat.
Sabay-sabay po tayo sa panalangin ng awit. Kay Kay dakila mo, O Diyos, amang walang hangganan. hangganan. Ang lahat na liwanag, ikaw ang pinagmulan. Darating sa daigdig, yaring bukang liwayway. Tanda ng pag-ibig mo na walang katapusan. Ikaw, O Kristo, ang tunay naming araw. Kaloob mo ay buhay sa katawat isipan. Dinggin mo ang dalangin kami iyong tulungang malayo sa masama at anumang kasalanan. O Espiritu Santo, sa aming manahan, loob ay bigyang lakas, gawing banal ang buhay. Maghapon ay harapin sa gawang kabutihan, sa pagsapit ng gabi ay payapang hihimlay. Sa iyo, O Panginoon, puso ko'y iniaalay, iyo sana dinggin ang aking pang-umagang dasal. Tayo po'y magsiupo. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon, itong tumatawag at napatutulong. Sa iyo, O Panginoon, ako'y dadalangin. Sa dapit umaga ang tinig ko'y dinggin, ang katugunan mo sa aking pagdaing, pagsikat ng araw aking hihintayin. Ang gawang masama'y di mo kalulugdan, ang gawaing hidwa ay di mo papayagan, ang mga palalo't masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Dahil lang sa iyong tanging pagmamahal, ako'y dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Naglipa naman din ang aking kaaway, o dakilang Panginoon, ako'y pangunahan. Tulungan mo ako na lagi kong sundan, ang kaloob mo magpakailanman. Walang katapatan silang magsalita, at ang hangat nila'y pawang paninira. Bukas na libingan ang kahalimbawa, niyong bibig nila ay sanay na mandaya. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong iingatan iyong mga tapat, na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Pinagpapala mo, O Diyos, iyong tapat, at ang iyong kandili ay kanyang kalasag. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyo, O Panginoon, puso ko'y iniaalay sa iyo, sana'y dinggin ang aking pang-umagang dasal. Pinupuri namin ang iyong dakilang ngalan, O Panginoon naming Diyos. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtatagumpay. Pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri namin ang iyong dakilang ngalan, O Panginoon naming Diyos. Sambahin ang Diyos sa kanyang banal na luklukan. Purihin ang Panginoon yung banal na nilalang, pagkat siya ay dakila at marangal ang kanyang ngalan. Ang Panginoon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog ang kaparis. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang Panginoon, tinig niya ay ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nangungusap. Maging kahoy winawasak ng tinig ng Panginoon. Kahit ito'y kahoy sedro na buhat pa sa Libano. Lumulundag na besiro, gayon ang bundok Libano. Parang torong lumulukso ang anyo ng bundok Hermon. Sila'y pawang nauuga sa tinig ng Panginoon.
Kapag siya ay nagwiwika, lumalabas siyang kidlat. Nayayanig pati ilang kapag siya ay nangungusap. Pati ilang nitong kades sa pagyanig umiindak. Kung ang Panginoon ay magsalita, ang usay napapaanak. Ang dahon ng kakahuyay para parang nalalagas. Yaong mga nasa templo ay sumisigaw, nagagalak. Ang Panginoon ay papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumulo siya roon bilang haring walang hanggan. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa mga hirang at siya rin nagpapala upang sila'y matiwasay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sambahin ang Diyos sa kanyang banal na luklukan. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalita naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Hindi mahihambing kahit saan ang kanyang mga dakilang gawa. Purihin sa lahat ng panahon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Tayo pong lahat ay tumayo sa papuring awit ni Zacarias. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel. Tayo po'y gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ng David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng katastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel. Ipinagkakapuri natin si Kristo sa lahat ng tao sapagkat tikib siya ng pagpapala at ng Espiritu Santo. Dumulog tayo sa Kanya na may pananalig. Ipagkaloob mo sa amin ng iyong Espiritu, Panginoon. Igawad sa amin ng isang mapayapang araw. Sa pagsapit ng gabi, pupurihin ka namin na may tuwa at pusong dalisay. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sumasa amin nawa ngayon ang iyong kadakilaan, gabayan ang kilos ng aming mga kamay.
Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong mukha at panatilihin sa kapayapaan. Ipagsanggalang kami ng bisig mong makapangyarihan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Pagpalain mo ang mga umaasa sa aming mga panalangin. Gawaran sila ng biyayang espiritual at pangkatawan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa ating Pare, Diakono at Religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Ating pong dadasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome. Sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya. Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio. Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat.